vibe. Siyempre, alam mo naman, kaya Gusto ko ako yung ganito, ganyan. kasi galing tayo sa weekend. Siyempre, no, dapat ma-rejuvenate tayo ng bongga. Ang gusto ko yung ganyan na, ano ka? Very lively. Oo, tsaka yung nasa mood ka. Ayoko ng mga, may mga hinanakit Di ba ka sa madalas may mga issue ako sa umaga, pero ngayon wala. Buti Oo, naman. alam mo ba kung bakit? Kasi nung weekend, meron ako napakinggan na sinasabi ni Brother Eli, tuwang-tuwa ako. Talaga? Na-inspire ako doon sa sinabi niya, Tita Angel. Ano ba yung sinabi ni Brother Ang sinabi kasi Eli? ni Brother Eli, Lahat naman po ng tao, iisa lang ang tungkulin natin sa Diyos eh. Pakinggan nyo sa 12:13 ng Ecclesiastes. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yan po, ang sabi, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Pareho lang po tayo ng tungkulin. Ang tungkulin ko, sumunod sa utos. Ang tungkulin nyo, sumunod sa utos. Meron lang po tayong kanya-kanyang utos na nakaukol sa atin. Halimbawa, ikaw ay isang ama ng tahanan, may utos para sa'yo. Halimbawa, isa kang ina, may utos para sa'yo. Kung anak ka naman, may utos din para sa'yo. Yan ang tutungkulin natin samantalang tayo nasa mundo. Pag nakasunod tayo sa utos ng Diyos, magiging dapat tayo sa Diyos, makakarating tayo sa langit. At doon tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang pinakalundo o pinupuntahan ng ating tungkulin na sumunod sa utos ng Diyos. Isa pa nating tungkulin yung paggawa natin ng kabutihan sa Diyos at sa kapwa. Sa 2:10 ng Epeso, ganito nakasulat. Sapagkat tayo'y kanyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ayon, tayo ang wika ay ginawa niya para sa mabubuting gawa. Alam nyo, kaya maraming tao ngayong napapahamak kasi ang ginagawa nila mali, hindi mabuti. Kung alin yung masama, yun ang gustong gawin ng tao. Pero ang sabi ng Biblia, tayo nilalang para sa mabubuting gawa. Na ito ang mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran, sabi ng kasulatan. Yan po kapatid ang ating tungkulin. Kaya halimbawa kayo, siguro kung kayo may anak o may asawa o may pamilya, kailangan kayong makagawa ng mabuti. Una sa Diyos, ikalawa sa pamilya. Yan. Nakakaganap kayo ng inyong tungkulin kung sumusunod kayo sa utos. Ano ba yung mga utos? Halimbawa, utos ng Diyos, sumamba ka sa Kanya, magpuri ka, manalangin ka. Utos ng Diyos na ikaw ay manalangin, umaga, gabi. Yan nga po ang aming ipinag-aanyaya sa mga tao para mapakinggan nila yung mga kautusan. Kasi yun po ang kautusan, kailangan po nating sundin yun eh. Sa 28:20 ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ganito. Naituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ayon, sabi ng Panginoon, bago siya pumanik sa langit, ituro niyong ganapin ang lahat ng iniuutos ko sa inyo. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. So yung mga commandments, yung kautusan, utos ng Diyos, talagang tungkulin natin na yun ay sundin. Yan po ang ating tungkulin, kapatid. Well, alam mo, Kikay, bilib ako sa'yo. Gusto ko Bakit? yung ganyan. Yung naaalala mo yung mga mga sinasabi ni Brother sinasabi ni Eli. Brother Eddie. Ay nako, alam mo yung sinabi talaga ni Brother Eli ni, natutuwa ako kasi feel ko talaga useful ako. Even on those times na I don't feel na I'm Tsaka kahit useful. nakatulog ka na, naalala mo pa rin. Oo, Fresh na syempre. fresh pa rin Alam mo sa'yo. yung mga ganyang bagay dapat tinatagayan sa bato. Oo, pwede, pwede. Teka, mag-aayos na ako. Ay, Teka, sino ba ito? Sino yan? Ako naman pupunta ko Let yung me ating mga open chef. the door. Ay! Hi, Sarah! May tao dito! Nagulat naman ako. Hi, Kuya! Sino ba ka nasa bintana? Ano, gwapo sa bintana, kuya.
kanta ako dito ng dungawin mo hirang. Wala lang si Ate Arlene dito sa loob, kuya. Hindi, nakakita ko dadating Excuse kay. me, chef. Hinga ko lang yan, naglilinis muna ako dito. Pero wait lang. Chef Inan, hello. Kamusta naman kayo? Mabuti Chef naman po. Archie, buti naman nakadalo kayo dito, di ba? Ano ba yung mga ihahandaan niyo for Kaya na us? tone na yan. Oo, actually, Yung maliit na sasakyan. Ang tawag- Yung matchbox. Bit pa natin yan. ang tawag doon ko, bitiklet. Yung matchbox. Ay, na. Bubuti lang natin yung sa towing. Yung kapitbahay ko kasi nagrereklamo. O, bakit? Yung sasakyan niya, ipinarada niya sa isang tapat na supermarket. Doon lang sa may gilid. Pagpasok sa supermarket, paglabas niya, wala na yung sasakyan niya. Oo. Baka may nagnakaw naman. Ay, tino. Oo. Paano niya alam na MMDA? Sinabi ng gwardiya, ito naman gwardiya. Kaya pinagalit ng gwardiya, bakit nung tinuto hindi sa tinawag? Hindi naman responsibilidad ng gwardiya yun eh. Responsibilidad ng gwardiya ko, mag-guard. Mag-guard sa oo. supermart. Oo. Talaga siya, pero daw bang ito yung sasakyan niya kahit wala siya? Pwede. Pwede. Under MMDA Resolution 02-33 pwede. No? Maski wala siya sa sasakyan or in the vicinity, kung illegally parked yung isang vehicle, pwedeng mato ng isang accredited towing oo. firm. No? Or company. Ang kailangan lang gawin ng towing company, unang-una, ipaalam. Paano ipapaalam? Wala siya. Kung sino man yung traffic enforcer na malapit o jurisdiction yung area, no, dapat ibigay alam doon. That's one. Pangalawa, kung yan ay nakaparada sa labas ng isang establishment, ipaalam sa establishment na Itoto yung sasakyan. tino yung sasakyan. Pangatlo, naglalagay rin sila ng notice kung saan illegally parked yung sasakyan. So, Pero pwede kung yun. meron bang pananagutan yung towing company, halimbawa, sasakyan ko, Mercedes-Benz. Sa pagtotow nila, nasira. O kaya nagasgasan. Ay, kasalanan ng towing company yan. At Pwede MMDA. Pwede silang kasuhan. No? Pwedeng kasuhan. Dahil dapat alam ng towing company kung paano tinuto ang yung mga Pero luxury kung hindi vehicles. naman may iwasan minsan kasi, hindi kahit di niya sadyain na magasgasan, dahil pwede rin siya magasgasan. Pwede. Di ba? Oo. So, hindi ibig sabihin, lahat yun, totally, is kasalanan nung ano yun. Labanan na yan ng kwan abogado. Oo. Labanan ng Kasi may isang abogado. pangyayari, kaibigan ko rin yan tuko mo naka-handbrake siya, tapos nakalock. So, hinila. Nung hinila, nasira yung likod, yung disc brake nung likod ng sasakyan niya. Kasi pinuwerse No. Ngayon, nung nirereklamo niya sa MMDA, kasi dinala sa Pasig wala daw pananagutan yung MMDA. May pananagutan yung humila. Pwede rin. Tama. Pwede rin yun. Pwede rin Kaya yun. tinatanong, kinukuha kung sino yung humila. Yun yung kailangan malaman niya. Yun yung sinasabi Kaya nga niyo ko kanina, no? Sa abogado yan eh. At saka yun yung sinasabi nyo kanina, dapat properly identify din kung sino yung Yes. nagto para malaman nung kinuhanan ng sasakyan, kanino niya babawiin, di ba? Oo. No? Kasi may mali pa mara, meron sa likod, meron sa harap, talaga iangat na lang. Kaya nga ang dapat gawin ng MMDA, yung mga accredited towing companies, dapat alam rin nila Ang kung gagawin. paano mag-tow ng luxury vehicles. Oo. Kasi Hindi pagka lang naman kahit ang ano. magiging dahilan, ang makakasuhan ay nagtow, ang mangyayari doon, pagka nakakita ng Mercedes-Benz, lalo luxury car yung itoto, hindi nila itoto. Hindi. Kasi sila pa pala naman ang macha-charge, di ba? So, mahina ang towing company pag di niya alam ito na naka-handbrake, nakalock pa yung gulong. Yes. Kasi sa kagaya yan, sa Amerika, ang ginagawa nila, binubuhat ng buo yun. Oo. Tipik, pinopork yun, lilift yun, lalagay sa mas sakyan. maganda. Walang gas-gas Yes, yun. walang gas. Dapat ganun ang towing Dapat. company na alam ang gagawin. Dito wala Eh, nun. poor Ito, wala country nung na tayo. Poor. Buti na lang. at Yung ano. vintage car ko nga, ba tayong maito Bakit? Ewan ko, ayaw wala ito. nang halaga yun eh. Saka wala nang halaga yun. Sige, ako'y mauna Sige, na. Kong. Thank you so much, ha? Ayan, Hindi iwasan ng MMDA box net ko Kong Erin. Ganon pala yun. Salbahe itong mga taga-MMDA na to. Quick meal. Ta-na-na-na-na-na-na. Quick meal. Alam ba nila yun? Alam niyo mo yung kantang yun, Kiss Me? Sixpence Oo, novel. pero
hindi ako nagpapakiss, excuse me. I am exclusive. Sixpence, none the Oo, richer. sixpence none the richer. Mga chef, meron kaming quick meal ni Tita Angel Oo, sa bago inyo. kayo magluto, panoorin niyo Oo, muna merong, kami. it's the girls' time to It's a girls' shine. time. No, tara Tita Angel. Ito yung hinanda Ano ba ko, yan? ha? Para nakakita ko ng avocado. Sabi kasi ni Tito Diego, usok-uso daw ang mga avocado recipes ngayon. Kaya gagawa tayo ng guacamole onion rings. Spell mo nga, guacamole. Guacamole. Basta it's guacamole. Huwag ka titingin sa monitor. Spell. Okay, guacamole. It's G-U-A-C-O. Basta guacamole. Basta it's guacamole. Kaya kong isulat, mahirap i-visualize. So, O, sige. Sige. Ano muna yung ingredients Yung mga ingredients natin. Aside from avocado. okay, syempre meron tayo ng avocado and Lemon. tsaka parmesan cheese. Garlic. At meron din tayo ng 1 teaspoon of salt. 1/2 at teaspoon ng chili powder. Tapos hindi rin mawawala dyan ang ating isang pirasong onion, at itlog Aktihan and mo, onion. onions. Tapos meron din tayo ng eggs. Flour. At yung ating breadcrumbs at yung ating Oil. Nakakatuwa yung energy natin ngayon. Baby owl. Oo, dapat pala laging weekend. Oo, diba? Ipapatikim natin to kila chef, tsaka kila kuya, O, tsaka kay tingnan Doc natin Sara. kung magugustuhan nila. O tara, Social start na natin to, Tita guacamole. Angel. Okay, go. O ito ang ating avocado, hiwain yan. Tapos Tanggalin alisin yung buto, alisin kunin yung yung buto. laman. And Mash it. kasama ng ating lemon. Oh, ilagay natin yung parmesan cheese. At yung ating garlic and Tomato. Tapos Paano yung ating kanina walang salt and tomato? pepper. Tapos yung ating Onion onion. rings. And then we put yung sa gitna, yung Tapos guacamole. i-freeze. Tapos ito na natin, egg wash. Ah, okay. Ayan, para malagyan din ang ating na breadcrumbs and ating i-fry. Until golden brown. Ayan na. Ayan na ang ating the Bigyan one mo and sila, only chef, ng guacamole onion Huwag mo na rings. ganyan. Ay, hindi tama. Ayan. O, chef, Kuha ka ng fork. kuha kayo. Kuha Ay, ka ng fork. Kuha ko ng fork. Para Okay. makainin mo kada chef. Di ko abot. Ayan. Ayan, sige. Magkaalaman tayo kung magustuhan nila, Be chef. kind to us. Sige, Chef chef, Archie, ito tsaka si para Chef sa inyo, Chef Archie. Thank you po. Ayan, have a taste of our exclusive Grabe sa buhay, guys. guacamole Hindi mo na onion kumate. rings. Okay. Totoong opinion na, cheers. O yan, cheers. Yan yung ating Oh, okay lang dip. kahit na hindi masarap. Basta we wanted an Oo. honest opinion. We wanna make also Tito Diego proud. Wala pa nga mo. Gusto ko yung wala pa. Kamusta naman, Chef Inan? First time ko nakatikim ng ng blended na avocado yung gamit niya. Sa guacamole. Masarap naman. Masarap siya. Appetizer the best. Ikaw naman, Chef Archie, anong masasabi mo? Yung totoong opinion, ha? Totoo po, nag-balance po yung spiciness ng onion, pati yung sourness ng tomato paste. Hi, thank you, mga chef. Hi, Kong. Hi, Rina. Ay, oo nga pala, patikim natin kay Kong to. Isa pa to, bago umalis, syempre si Kong. Kailangan niya Kakarating tumikim. lang naalis pa siya. Oo, galing kayo ng labas, ayan. Guacamole onion rings Soft pala yan. siya eh. Diba? Because Kikay and Tita Angel cares. Grabe lang sumuli. Relax lang. Tinalo ako, hindi nang inuhuli. You like it? You like Masarap. it? Very good, very good. Uy, andyan na yung buntis. Teka nga, may tatanong ako kay Sige. Rina. Rina! Oo. Nakalimutan ko, hindi ko natanggap yung memo. Ano nga kasarian yung dinadala mo? Kasarian ang dinadala ko. Di ba kasarian is gender? Yes. Gender. Ang taray naman ng Ano ba hikaw kasarian mo? yan? Boy. Ah, it's a boy. Is a boy. Di ba, Tita Angel, sabi nila, ikaw nag-carry ka ng boy. Sabi nila kasi, sabi nung mga... ako nag-carry din ako ng boy. Ay, oo nga. Boy, In fairness, Gusto ko malaman yung point of view nyo kasi 'di ba sabi nung mga matatanda na kapag daw lalaki yung dinadala, lumalaki yung ilong. Ay, Tapos naku. nagmumukha rin daw lalaki yung buntis. Ako, Actually, may grabe. nagsabi sa akin mukhang lalaki daw ako ngayon. Hindi naman. Ako, when I was pregnant, gano'n nung ano. Di ba yung ilong mo, Jel? Laki yung ilong ko, tas ang itim ng kilikili ko, ang itim ng leg, Ako ng din, leeg leeg ko. eh. Hanggang Buti ngayon na naman. bumalik eh. Maitim daw yung kilikili mo, sabi ni Kuya. Hindi. Kilikili ko, Pakizoom nga po. Talagang Talagang pinagkalaban ng kilikili. Kilikili ko eh. Ikaw naman, Doc Sara. You carried ano? Ay, hindi na nakakadiri. Ikaw
the girl, kasi Oo, twins. yes. Anong itsura mo nung buntis? Yung kalahati ko, babae. Malaki tiyan. Nung buntis siya, malaki tiyan niya. Hindi para lang niya, pero ang laki ng tiyan ko. Ayun. Hindi, of course kasi, generally kasi, di ba, pagkabuntis, tawag nito, kahit babae o lalaki ang dinadala mo, di ba, ang tao kasi meron niyang male and female hormones. Yes, Kung kahit babae estrogen, ka, meron kang testosterone. lalaki, male hormones, yung androgens. Kapag lalaki ka naman, meron ka ding female hormones. Na ang pinag-uusapan dyan yung equilibrium or balance ng hormones. Equilibrium. Spell mo nga ulit. Spell equilibrium. Equilibrium. Dok, pantay na lang, pantay. Basta may Ayun, yun siya. So basically, ngayon, dahil nagkakaroon kasi ng hormonal fluctuations pag buntis ka. So umaakyat. Pag umaakyat ang male hormones, so that's when nagmamanifest sa pregnant woman or women yung features na kalimitan ano yung dinadala niya. So for example, 'di ba ang lalaki yan na mabuhok eh. Oo. Okay. Yeah. So now may mga pregnant na ang tawag doon, nagkakameron sila ng mga hair dun sa mga hindi naman dapat. Usually lalaki lang ang meron. So you call that hirsutism. So that's one condition, no? Okay. And then, yung iba naman, yung na-mention kanina, yung nagda-darken talaga yung mga, especially yung tinatawag natin ng yung mga leeg singit-singit, ko. no? Yun, yung leeg, and then, of course, yung Underarm. kilikili, Regardless underarm. kung anong gender yan, Dok Sara, ganun talaga Yes, so, pagbuntis. but more prominent or more pronounced yun kapag ka lalaki Lalaki. ang anak mo. Okay, yun. Kasi usually, di ba, sinasabi naman nila pag girl, very, blooming naman Blooming. yung... Kasi di ba alam natin, Parehas lang naman sila ng hormone. Di ba alam naman natin, kaya nga yung iba, di ba, kahit yung mga, di ba alam naman natin, may mga male individuals na medyo nasa side ng na kumbaga feminine sila. So iba nagiinom ng mga hormones kaya mas makinis pa Mga sila sa mga ibang pills. girls, mga pills. So, kasi ang naidadagdag mo yung female hormones. Yun. Also, meron din balikan din natin yun because of that parang condition. Alam natin yung ibang patient, ibang pregnant women, nagkakaroon sila ng pregnancy-induced acne. Malala. Nagkaka-pimples. Lalo na, First trimester ko, dami. ang Sobrang dami, dami. oo. Anong trimester ka na ba ngayon? Second na. Second na. Medyo nawala na yung acne Wala mo. na, wala na. Talaga? Bakit nagkaka-acne? Ayoko na meron, magka-pimple. no, depende. Lalo na, it's more common, more apparent among pregnant women na prior to pregnancy, they were really an acne patient. Get it? So, mas pronounced yun. But, kung kunyari hindi ka talaga mapimples, like si Angel makinis, tapos na nag-pregnant siya, nagka-meron, I mean, after having given birth, Mawawala usually na. after Wala, 3 months actually. yan. Oo. Nagno-normalize Kikita na siya. Magno-normalize na Speaking siya. of pimples, Dok Sara, ang buntis ba pwede magpa-facial para ma-maintain? Oo, yes, pwede. But of course, kailangan, dapat parang alam ng doctor na pregnant yung babae. Syempre kasi 'di ba during the first trimester hindi pa Formation naman pa eh. hindi pa naman halata ang tiyan, 'di ba? So kung hindi alam lalo na during the first 3 months, yan ang tinatawag natin organogenesis, no? Organogenesis is formation of organs. So very critical 'yan, no? Kaya nga dapat yung mga buntis, hindi sila basta nagte-take ng kahit anong mga gamot. Even yun yung pamahid. So to answer Kikay's question, pwede, but as much as possible, kung kayang iwasan, wag muna. Now, after the first trimester, pwede ba dapat informed yung doctor para minomodify natin? Bawal din yung mga cream na may mga glutathione, di ba masama din yun? Sa Actually, mga more of nasa mga RA. Yung mga retinoic acid, mga tretinoin. Kasi nga, ang problema dyan, may impact yan sa pag-form ng mga extremities. Kaya yung iba, but gano'n. Oo, deformed yung I remember may isa kulang. yatang doctor, hindi niya alam na pregnant siya. Nagpapahid siya ng tapos walang external auditory hiatus or butas yung tenga ng anak. So, syempre that's sad, no? Pero parang awa ng Diyos, okay Nagawa na. na. Oh, yeah, we prayed for her. Yan, so may mga ganon. And then, ang dami pa, yung iba, hindi mo maintindihan yung pangangatid nila. So, may tinatawag meron na akong pangangati. marami na. Kate sa Oo. chan usually. Kasi, yun, nagkakaroon di ba ng expanding pruritus. na, so pwede daw nangangati na yun dahil because Yes, of that. oo. Kasi syempre nagsistretch yung skin mo eh. Eh tapos yung skin mo naman, itry niyang i-heal, yung punit. So basically, because of the healing process, kasi the body tries to heal itself, so nangyayari, makati. Oo, yun. So, Totoo. kaya as much as possible, kaya di ba sinasabi, naku, kaya kami stretch marks? Kasi kinamot mo. Actually, it's not true, no? Kaya ka nagkakaroon ng stretch marks because alam natin bigla talagang napupunit yung Yeah. balat. Kasi ours, Most especially, Doc Sari ba pag halimbawa yung mother payatot,
Tapos Yes. biglang nag-stretch ng ano. Payatot yung ano, mami? Oo. Paano may sinasabi ka bang payatot? Hindi kasi I can remember ako nun payat eh. Tapos di ba biglang lumaki. So talagang hindi ko naiwasan. hindi yung maiwasan. stretch marks. Oo. Pwede bang maiwasan yun? Meron ka bang cream na dapat ilagay Okay. para hindi extreme? First and foremost, O, it's in the oil. genes. If your mom had it, chances are magkakameron ka. Yes, yung mga pinapahid mo na mga Mga cocoa lotions. butter, ganun. Yeah, yung sinasabi na cocoa butter, shea butter, kung Oo, ano-ano may kung mga ano, butter. Yeah. butter. You know, kasi ito, mag-hydrate talaga Ang mas siya. masarap peanut butter. Kuya, baka naman lang gawin. Baka naman lang gawin ganun. Yeah. So, Tapos meron kang tinapay. yung na lang sa sausaw. Nagkakaganyan talaga yung mga chan. Yes, kuya. Kasi especially, yung sa akin niya, lalo Sa na yung akin, aking hindi pa kambal, naman. kuya. Oo. So, Ay, expectedly, sobrang laki nun. ang laki ng chan ko, imagine mo. So, basically, talagang mapupulit. Kasi our skin po is like a rubber band. It can distend itself. However, it can come to a point of no return. Nagkakatan po ng Point of punit. no return. In the point of no return. Yes, yon. So, basically, kaya nagkaka-stretch marks, no? So, yung sinabi ko sa'yo na nasa jeans, kahit anong ilagay mo dyan, kung talagang biglang lumobo yung chan. Pero meron naman talaga hindi nagkaka-stretch Oo mark nga, eh, no? kuya. Meron po. Parang may Meron mga talaga. swerting ganun na Yes, walang bukod stretch po sa mark. jeans, kuya, yan yung mga well-hydrated individuals. No? Dapat mag-inom kang Dapat tubig. from the start, mag-start ka na. Kikay, kung kunyari plano mo, kumbaga, a few years from now, kung gusto mo na mag-baby, dapat nag-start ka na magpahid-pahid. Eh, problema makapahid nga lang ni nga Kikay, wala pa nga siyang Oo baby. nga eh. Nagkaka-stretch mark na eh. Dapat magkamala na nga ako sa MRP. Nako. Pero okay lang. Ano pa? advantage So ko basically, naman. tapos yun, usually yung mga kung anong whatever conditions na pre-existing before, or I mean, prior to pregnancy. So, may mga conditions yan mas lumalala. Meron naman yung iba, parang mas improve yung mga psoriasis. Basically, apparently, because do sa pagtaas ng interleukin 10 levels ng ng sistema, yung may mga psoriasis, nag-i-improve during pregnancy, according to studies. But the best advice is huwag magsi-self-medicate yung mga pregnant mothers. Kasi kung nangangati, ganyan, mas maganda pa rin Mas maganda. makipag-consulta Oo. sa doctor. Lagi, always talk to your doctor, no? And also, parang keep yourself always healthy, no? Ganun. Tapos, do not skip your mga prenatal checkups. Yes. Napaka-importante. Monthly. Yun siya. And then, always have a good, parang good outlook in life. Always be happy. Kasi nararamdaman niya ng Yes, baby inside. totoo yan. Oo, yan. Yun, tapos, kapag mas malaki na yung tiyan, one tip also would be, dapat the mommy, kasi di ba mas mahirap humiga ng Sideline. supine, na nakahiga lang talaga. So, dapat side Side lang, pero nasa left side. Yes. Kasi para mas maganda yung blood flow, Blood flow. para kay baby. And kung may nararamdaman kang kahit takbo kagad sa doctor niya. Oh. Thank you, Doc Sarah. Ay, thanks also. Teka, Kikay. maghanap na ako ng buffer. La 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 la. Magandang umaga po. Good morning po. Pwede pong bumili ng biscuit po tsaka ng kape. Oo, kape daw, kape. Bigyan niya si madam. Bibigyan na lang kita. Sige po, mas mabuti po. Sa ganda mo na yan, binibili. Ayan. Congratulations at may dinalaw tayo ng ating bagong kapitbahay. Siya si Miss Angelica Eliazar. Master of Education and Filipino Academic Coordinator for Senior High School sa National University. po. Wow. Apo. Alam mo ma'am, ako kamakailan lang, din ako suma din ako Itong 2 weeks ago lang, Suma? sumama po. sa pondahan. Ayun. Sumama But anyway, sa tindahan po. mukhang maganda magiging topic natin ngayon Ano ba ang topic natin, Porky? Hindi kasi di ba linggo ng wika. At kasi si Mr. B makulit. Tinatanong sa akin kung tama raw ba yung gamit niya ng... Pinag-usapan kami gamit nung nang tsaka nang. Opo. Eto si Di ba pareho lang yun? Hindi magkaiba yun. Engi tsaka engi. Yung ba yun? Tinutukoy po niya yung maikling nang at yung tsaka mahabang nang. Meron pa pala nun. Ano yung ginawa niya? Sa totoo lang po, simulan po natin dun sa sinabi niyo pong linggo ng wika. Sa totoo lang po, ayon sa proklamasyon bilang 1041, ito po ay buwan ng wika po. Ito ay pinagdiriwang na po natin ng isang buwan at hindi lang po linggo. Dati po kasi dati linggo ng wika. Opo. Bakit Ngayon ginawa po, buwan? dahil po, sa totoo lang, dapat nga taon. Oo, di ba dapat taon Kasi ng wika. Hindi, pero at least nag-improve na. Opo. Actually, it's a significant improvement from 1 week to become, to a month. Opo.
Dahil din po noong Agosto o buwan ng Agosto ay pinroklama po ni Manuel L. Quezon na ang pambansang wika ng Pilipinas noon po ay Tagalog. Pero noon pa po yung 1935. Pero noong 1973 na po, naging Pilipino na letrang P. At noong 1987 ay naging F na po na Filipino. Di ba pagka Tagalog, dapat wala yung English? Yun po. Tama po kayo dun, sir. Ano? Bakit Sinabi F? po kasi nating Tagalog, purista. Kaya po tinanggal eh. Kaya po pinalitan dahil nagiging purista po. Bakit Kapag naman po purista? purista po in a sense po na hindi po tumatanggap ng ibang wika. Puro. Galing Puro lang sa salitang ugat na Opo, puro. puro no? po, tama po. Kasi po meron po tayong 8 pangunahing wika sa Pilipinas at yun po yung pinili, yung Tagalog para maging batayan ng wikang pambansa noong 1935. okay. Pero po, nitong nakaraan na po, nito pong 1987, ginawa po nating letrang F o Filipino dahil na rin po tumanggap na po tayo ng 8 bagong hiram na titik. Kaya pala furista na siya, hindi na purista. Yung bang talagang Filipino language natin, talagang sa atin yun? Opo, sa atin po. Sa totoo lang po, pag sinabi po nating Filipino, ito po ay konglomerasyon. Ng lahat po ng wika sa Pilipinas, maging po ng Ingles. Kasi hindi naman po natin mayaalis na meron po talagang ambag ang wikang Ingles. So wikang bakit ngayon, Filipino particular dito sa pag-uusapan natin na yan, bakit parang napaka-significant naman ng salita na yan, ng mga letra na yan, para sa paggamit natin ng ating wika? Ang tinutukoy po kasi ni Mr. Bean, dito po sa kanyang isulat na liham, yung pagkakaiba po ng maikling nang at ng mahabang nang. Paano ba gamit nun? Ayun po, tama po. Bigyan po natin ng isang halimbawang pangungusap po. Halimbawa po, si Mr. Bean ay nanghuli ng nakapaa. Pag ginamit po natin yung maikling nang, ano po kayang ibig sabihin ng pangungusap na yon? Ang ibig sabihin po no, nanghuli po siya ng Bagay. mga taong walang suot na tsinelas o nakapaa. So may tinutukoy na bagay, ganun ba? Sumasagot po sa tanong na ano. Pero pag ginamit ng mahaba? Pag ginamit po nating mahabang nang, si Mr. Bean ay nanghuli ng nakapaa, mahabang nang po. Ibig sabihin Kala po ko si Mr. Bean ay naging ninang. Hindi pala yun. Hindi po, hindi po. Pag sinabi po natin, si Mr. Bean ay nanghuli ng nakapaa, mahabang nang po ang ginamit natin. Ibig sabihin po, paano siya nanghuli? Ibig sabihin siya mismo ay walang suot na tsinelas. So yun yung nanghuli manner siya. ng paghuhuli Tama naman, po. ang tinutukoy ng mahaba. Ganun pala yun. Ayon po sa ortografiyang pambansa ng Komisyon sa Wikang Filipino, meron po tayong 5 tuntunin na ginagamit sa tamang paggamit ng mahabang nang. Una po, ang nang ay katumbas ng noong. Ibig sabihin po, si Mr. Bean, umaga nang pumasok si Mr. Bean. Ibig sabihin, noong pumasok si Mr. Bean. So pamalit. Pamalit po Okay. sa salitang nang. Ikalawa po ay pamalit sa salitang upang at para. Okay. Okay po. Mas madali yun, ano? Yun kung alam nila yun. Kung alam po ang tamang, kaya po mas maganda po na meron po tayong ganitong Di ba usapin elementary pa lang tinuturo na Tama yan? po. Kasi pang... Pero ba't di maintindihan ng Pilipino? Opo. Kasi po tayo, siguro po isa sa maaaring dahilan ay masyado tayong nakapokus sa pag-aaral ng wikang Ingles. At ang isa lang din siguro, no, madam, kaya lang naman nahihirapan pag sinusulat eh. Tama Pero po. pagka ginagamit, pareho kasi ng tunog, Tama. di ba? So ito, particular na dapat maintindihan pag sinusulat na. Tama po. Kasi binabasa na siya, no? Wala po masyadong mali kapag nagsasalita. Ginagamit. Kasi mas maganda kung conversational po ang Filipino natin. Pero tama po kayo, sir, nagkakaroon ng maraming pagkakamali, lalo na kapag isinusulat. Lalo sa kagaya ni Mr. Bean. Kasi Opo, siya, na hindi puro po pasulat siya eh. Pabasa lang siya. Na hindi po Isusulat niya, pero ipapabasa niya. Opo. Kaya mas madali doon sa babasa. Pero pagka siya gagawa, dapat tama, no? Opo, tama po. At isa pa po, malimit kasing ginagamit to ng mga estudyante o ng mga mag-aaral, yung kapag inuulit po yung pandiwa. Oo, tama yun, tama. Meron po tayong pandiwa. Ang ibig sabihin ng pandiwa ay mga salitang kilos. Halimbawa po ay, si Mr. Bean ay kain ng kain. Uy, kaya pala lumakit yan. Kain ng kain. Hindi Parang po, siya dapat si Porky yung si pinagsabihan mo. Porky no? po. Ang gwapo. Hindi po kasi salitang kilos ang gwapo. Kaya hindi po natin maaaring gamitin ang gwapo. Kahit idugtong mo, engine small, ay yung maikli eh, gwapong-gwapo. Pwede pa yun. Gwapo, opo. Yan. Pero hindi rin sa ating bagay yun. Ayun po, kain ng kain. Yan, tama yan. Ito, kagaya Opo. niyan. Si Si Porky Porky po ay ay kain ng kain ng kutsinta. Kutsita. Yan. Ano yung Malimit mahaba, po. maliit? Opo, malimit po ang ginagamit. Maikling nang. So Pero kahit ang na tama hindi po, ko na gamitin mahaba. yung si Porky ay mangangain ng Kahit hindi na kutsinta. po. So mas Kain maganda ng yan, kain. ano? Mas maganda yung kain Okay. ng kain. Kasi mas Wala nakikita nang po yung kahiya-hiya. Ganon. Nakikita po yung Kasi antas. tinatanong ni Grace at saka ni Otelo ng Cavite, tinatanong niya, ano ba mas madaling
pag-aralan yung wikang Pilipino o wikang English? Ayon po kay sa language acquisition theory, kasi po nasa Pilipinas po tayo, mas maigi po na pag-aralan muna natin ang unang wika na yun ay Filipino. Dahil ayon po sa language acquisition theory, kinakailangan patatagin muna yung wikang Filipino o yung unang wika Yung bago po pundasyon. tayo magtungo sa ikalawang wika. Sa totoo lang po, nabanggit nyo po yan, meron po tayong tinatawag na mother tongue-based at multilingual education sa pag-aaral sa Department of Education, kung saan mula baitang 1 hanggang 3 ay itinuturo ang mga asignatura sa unang wika po. Actually, hindi po Filipino, yung unang wika po. Unang wika. Halimbawa po yung sa Cebu, ginagamit po yung Cebuano para po turuan yung mga mag-aaral mula baitang 1 hanggang 3 po. No, So para laging yun ang paigtingin po. baselining natin. Tama po. Ganon. Kasi nga, sabagay tama naman yun eh. Kagaya nun, makikinig ka ng balita, una mo pag-aaralan, English, Tagalog ang balita. Diba? Lalo na sa Pilipinas ka. O kayo, kung nasa Amerika ka. Oo, tama sa po. Amerika nga, pinakikinggan pa rin Tagalog eh. ng mga Pilipino po doon, diba? tama po. Kasi kahit nandun ka rin, hindi naman lahat marunong din mag-English. Amerikano lang, di marunong mag-English. Amerikano na yun. Kaya Tama nga, po. Amerika, no. No English. Magandang logic po yan, sir. Pero maano po natin, isa pa po bago po tayo bago po ako bumalik. Bago ka, Sige po. huwag kang muna aalis. Huwag ka Okay po, papanaw. okay po. Huwag kang aalis. Magandang bini-bini. Pwede kang kumain ng kutsinta. Libre to. Basta huwag kang papanaw muna. Mag-almusal ka muna. Opo. At yung kape, susunod natin. Sige po. Ayun, sige thank you po. so very Maraming much, salamat po. Mama. Huwag kang magsasawa dito sa pundahan, ha? Miss Angelica Eliasa o Binibining Angelica Ayun. Eliasa. Nagpa-plancha ng ano mo. Mas maganda pinaplansya, no? Para okay. Ay, wala pala ako last Monday, di ba? Gusto ko kasing i-share sa inyo kung bakit ako wala eh. Kasi Bakit? kuya nagpa-oral glucose tolerance test. OGTT ang Hindi ba tawag nila iiwang doon. lasa? Ako naman nag-OGTT eh. Ano yung ginagawa Actually, doon? oo, pinapainom Glucose kasi. tolerance? Oo, kuya, papainumin ka meron nila ng akong intolerance 75. Intolerance sa sugar. Hindi. Sa intolerance sa Lactose. dairy. Dairy. Lactose oo. naman. Lactose. Actually, medyo ako nga, medyo hesitant ako glucose inumin. intolerance Kasi naman? kailangan malaman yung sugar ng isang Level. buntis na tao. Challenge Kung, test yan kung yung sugar ba ay na-form sa isang energy o kaya kung too much sugar naman, medyo risky din yan para sa isang buntis na tao dahil sa infection, gestational May diabetes, GDM diba? na tinatawag kasi Oo. gestation Hindi naman diabetes. tumataas ang sugar mo. Hindi, kuya. Papakita ko nga sa inyo yung naging results ko. Pero yung procedure niya, kuya, kaya maaga ako noon. Mga 6:30 pa lang nasa hospital na ako kasi kailangan nila ng fasting blood sugar. So, kailangan mo pa-fast ang buntis ng 6 to 8 hours. Not more than that. Bawal ang overfasting sa kanila. Kasi pwede mahimatay naman, di ba? Yung, Bakit yung kailangan nanay, mag-fasting kapag kailangan nagpapacheck up ng mga kailangan ganyan? nila yung base ng sugar mo, yung sugar level mo. So, iti-test nila yon. So, pagpasok mo doon, 6:30 a.m., kinuhanan na agad nila ako dahil sa fasting blood sugar ko. Tapos, pinainom nila ako nung sobrang tamis na juice na 75 milligrams, kuya. Ito siya, papakita ko sa inyo. Orange juice. Para malaman kung gaano. Puro sugar yan. Yung spike. Bawal isuka, bawal itapon, Orange. ganyan. Parang Kailangan concentrate ubusin. na, no? Kasi may natitira akong ganon katiting. Sabi Kailangan lang, hindi, isimutin. ubusin mo, simutin mo, parang ganon. Hindi ba Yes, pwede yung kuya. pangkaraniwang matamis na powder juice Hindi, na lang? ito Recalculated talaga. kasi nila yan eh. Oo. Buti hindi na lang asukal. Hindi, kuya. Magastos pa yung Magastos. Nakakalo lang sa tubig, O ano no? nangyari sa mo? Okay naman, kuya. Pero after an hour, kukunan ka pa nila ng second na blood extraction. Tapos yung after 2 hours, babalik ka pa ulit doon for the second blood extraction. So yung mga naging results ko, kuya, yan nga, pakita natin sa kanila. Yung unang result ko dyan, 74.5. Tapos yung second result ko dyan, 123.2. Tapos 114.3. Ang sinasabi kasi doon, basta below 140 ka, na milligrams naman. ng sugar mo sa dugo mo, ibig sabihin normal. Na-utilize mo yung sugar mo as energy mo. So, hindi siya stock sugar sa katawan ng So, isang... hindi ka prone to gestational Oo, or diabetes. pre-diabetes. Kasi kailangan ng fasting blood sugar mo dapat below 92 milligrams. Eh, yung akin pasok kasi 74.5 lang ako. Yung second test dapat below 180 milligrams. Ang results ko noon, kuya, 123.2. Tapos yung third mo dapat below at least mga 150 milligrams siya. 114 ako, kuya. So,
healthy naman siya. Believe ako sa'yo, friend. Nakakagulat yan eh. Si Rina kasi mahilig sa chocolates eh. Kaya I was expecting kasi parang mataas. nag-exercise naman ako, kaya okay naman. Tsaka siya. siguro ko- Ngayon, limited na yung sweets ko rin. Hindi na Tsaka ganun niya siguro kadami. po, kasi kung ano naman yung kinokonsume niya, basically, dalawa silang di ba, nag-utilize. Eating Oo, for yeah. two. Pasok pa rin. Siya ang isa sa pinakamataas na sugar yung kanin, kuya. Diba? Kanin. Oo, Naku, yung so nagkakaroon kanin. na ngayon. Nagkakanin ako ngayon, pero very minimal pa lang din. Oo nga pala, kasi ang kanin converts to sugar, Yes, so Naku. pag hindi mo nagagamit. So ginagawa yan pag 24 to 28 weeks na sila. Ayan. Ay, punta mo na akong Daniels. Sige. Mag-hot chocolate muna Hatid ako kita dyan. mamaya. May sige. mangyari sa'yo. Okay. I'll open it for you. Talaga naman. La 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 la. Thank you. Hi, good morning. It's nice to see you again. see you. Hello po. Ayan, kamusta kayo? Ayos naman. Buti naman napadaan kayo dito sa Daniels. Yes, of course. Alam mo, timing na timing. Kasi medyo ngayon, 6 months na, ganyan. So, may mga pregnancy hormones ako na sobrang lagi ako makakalimutin. Even yung susi ng kotse ko, madalas ko nakakalimutan kung saan ko siya nilalagay. Alam mo, kasi parang sinasabi nga nila, kapag pregnant ka daw, or once na nanganak ka, because of the epidural daw, nagiging makakalimutan daw ang mga mommies, di ba? So, totoo ba yun? Well, the beauty now no ng mga bagong gamot na ginagamit para sa pag napapanganak, no? Hindi na ganun ka-long lasting yung effect ng pagkakalimot, no? Yes. Pansamantala na lang siya. Very brief na lang yung memory loss, no? Usually, yung pinaka-memory loss mo na lang yung time during the giving birth. Okay. No. Yun lang yun hindi mo maalala. Yun na lang, oo. On top of that, kasi may mga hormones kasi that you are releasing that's when right. you're giving birth. Bakit? Yan yung nature's way of not traumatizing us pag nanganganak po ang mga babae. Kasi pagka naalala nila how traumatic it could be, yung iba ayaw na magbuntis ulit. No? So meron ding protective factor yung pagkalimot pag nanganganak. Sinasabi nila na kailangan daw at least bago ka manganak, nagbabasa ka, minimemorize mo yung mga passwords mo para hindi mo makalimutan. Totoo ba yung ganun? Well, ang memory naman kasi, especially sa pregnancy, no? Yung nakakalimutan lang naman talaga during that time na manganganak. So kung normal pregnancy ito, no? There's no reason to worry about it. But it helps to always be on your toes when it comes to protecting your memory. Ayan. Pero dun sa magiging anak ko naman, syempre, Dok, gusto ko rin matalas yung kanyang memory, di ba? Ano ba yung mga pwede kong magawa sa kanya as early as siguro mga months, ganyan? Pwede ko ba siyang basahan, kantahan ng Yes, mga songs, oo. May ganyan? mga studies sila that a stress-free mother creates an intelligent and well-rounded child, no? Talaga? So, yung stress hormones kasi affects the pregnancy oo. and also affects the child, no? So, kailangan ikaw bilang mommy, no? Kailangan stress-free ka, relaxed ka. Also, you protect yourself by may mga mothers kasi yung iba may mga bisyo pa rin, Yeah, no? Nagbubuntis oo. na pero nagbibisyo pa rin or nagpupuyat, no? So, kaya rin alagang-alagang mommy talaga dapat, no? So, hindi pwede na stress si mommy during pregnancy. No? So, some of them will also recommend na yung you listen to music, Yeah, I do that. especially yung relaxing type of music. Some say that may mga research na nagsasabi yung classical music Like will Mozart, help. Beethoven, yes. Pero hindi naman siya 100%. No? A lot of the intelligence of your children will depend on genetics also. Okay. So, kailangan intelligent both parents. What about yung sa mga kailangan kong kainan? Meron bang makakatulong sa akin para maiwasan ko yung memory loss na yan? Pati dun sa anak ko. So, when it comes to food kasi, hindi naman siya, pag kinain mo siya, tatalino ka na. Yes, oo. But it helps to have what you call a balanced diet and mostly yung tinatawag nating super brain foods, no? So, ano yung mga ito? For instance, majority kasi sa mga inaaral, no? Pagdating sa brain foods, mostly international yan eh. So, ando dun niya yung celery, no, broccoli, cabbage. Buti nga meron na rin tayo, no?
isa pa dito yung mga tinatawag nating turmeric. No? So Turmeric, ngayon, very yes. big ngayon ang turmeric. Pwede ba yun sa amin? Pwede naman yun. In small doses. Tandaan natin, anything in excess can Yeah, be kasi bad. ang broccoli, very healthy para sa amin yan, Oo. di ba? Source of calcium. Yes. At the same time, for women, especially for pregnant women, maganda yung good types of fat. Ano to? Yung mga from fish, no? Fish oils are very good. Even yung avocado is also Yes, good. avocado. Nakakatulong rin yan sa brain natin, at even for mothers also. Ang malaki ngayon ng breadth of studies ay yung tinatawag natin mga berries, no? Ah, yes. No? Unfortunately, hindi ganun kalaganap ang berries dito sa Pilipinas. Meron tayong local version yung tinatawag natin bignay. Bignay. No, so yung bignay ngayon nagiging tea na siya, pero if you can get the fresh ones, Yeah. pero medyo mahirap lang, nakakatulong din siya to help boost your memory. Ano ang amount ng pwede sa amin? Like, mga, for example, mga blueberries, ganyan. For women, especially for pregnant women, no, just the right amount. So yung usual serving mo, no, siguro mga half cup, medyo marami na ngayon, 1/4 cup on average every day, no? But ang ano nila pagdating sa fish oils naman, yung tinatawag nating omega-3 Kailangan fatty din acids. kasi maingat ka sa pagpili ng isda, di ba? Hindi lahat ng fish pwede sa Oo. amin. For Mackerel, women bawal kasi, yan. yung like salmon for Yeah. instance, small doses lang. But ngayon kasi, nako-concentrate na siya. So you can have supplements na as long as it's omega-3, no? Yeah. Kasi may mga combination na omega-3, omega-6 at iba-iba pa. Nakita nila na most beneficial lang talaga is omega-3, Yeah. hindi omega-6, no? Okay. Mas harmful pa nga daw ang omega-6, no? So, yan in general, no? Ang isa pang additional dyan is nuts, no? Nuts, yes. Sinasabi nila, di ba? Kapag memorize ka sa mga exam, di ba? Kailangan So, mo yung dapat daw kainin. pag nag-aaral ka, no, kinakain mo is Almonds. almonds, walnuts, Yes. yan. So, that is also part of what they call the Mediterranean diet, which is mostly what you call good fat, which is kasama na nga yung fish fat, no? Yung fat from vegetables, no? Or fruits, katulad ng sa avocado na napag-usapan natin. Also, syempre kailangan nandito din dairy, no? Yeah, So, good dairy, milk, yeah. no? Cheese. So, cheese, full cream milk, hindi pwede yung low fat, no? Kasi Yes. ando doon yung complete benefits from the fats, no? So, small amounts lang din, no? And then, of course, oils, yung mga olive oil, Yeah. no? So, that will be helpful. Ayan. So, kasama din yung nuts at the same time. Doc Ron, marami pa akong gustong itanong sa'yo, kaya kailangan kong makuha yung contact number mo kasi kailangan kitang pabalikin dito. Ang dami Yes. ko pang inquiry sa'yo. Anong number niyo, Doc? Yes, 0927-468-970. 0927-468. Ayan. Thank you, Doc Ron. Thank you very much. Thank you sa pagbisita niyo sa amin dito, ah. Uy, punta tayo sa bahay. Okay, Imbitahan sige, kita sige. dun. Okay. Thank Let's you. go. Bango-bango. Hi, mga chef! In-action pa sila, chef, Oo eh. nga eh. Abalang-abala kanina pa. natin si Chef Inan. Sige, Chef Inan, dito ka. Habang busy pa to Si Chef Archie. Ano yung ginawa mo for breakfast today? Ang ginawa po natin ngayon is yung sizzling mixed seafood po natin. Sizzling mixed seafood. Oh, sige. Ayan po. Ano ba yung ingredients na yan, Chef? Ayan po. Ang kailangan po nating mga sangkap, yan po, Ano? is Kailangan onion, natin? garlic, and then para dun sa sauce natin, gumamit tayo yung prawn shell. Kailangan natin gamitin yun. Hindi natin dapat itapon para dun sa sauce. Meron tayong suwae, tahong, halaan, pusit, sibuyas, bawang, siling haba, siling labuyo, tomato paste, cooking oil. Ayan po yung mga ingredients natin. Okay. Tapos, syempre, kailangan din natin i-cooking Yan, wine, cooking wine, pampalasa. cooking cream, butter, flour, konting water, salt, pepper, and sugar po. Yan yung mga kailangan po natin dun sa sauces Kanina natin. nabanggit mo yung ulo ng shrimp, di ba? Yes po, tsaka yung shell. Ginamit mo yun for the sauce. Okay. Ayan po. Sige. Paano ba ginagawa yan, Chef? Ito po. Una po, oil. Para sa sauce po natin to, gagamitin po natin yung mga prawn shell natin. Yan po. Tapos susutay po natin din with onion, garlic. Yan. Tapos po, next natin is lalagyan po natin siya ng Ano? flour and tomato paste. Tomato Yan po. paste. Para medyo... magkaroon po siya ng konting oo. acidity. Oo, And then, tsaka. yung flour po natin para sa ano po natin, consistency natin, medyo ano po siya. Yun. Medyo thick po. And then, lagyan po natin ng butter. Yan, para mas rich po yung flavor ng sauce natin. Wow! And then, white wine. Ito po is Aamoy ko cooking na wine siya. po. Opo.
cooking wine natin. To balance din po para din medyo mawala yung fishy flavor ng ano natin. Yung seafood. then? Ayan. At tapos yung water po. Ayan na po. Then after that, kailangan po natin siyang i-strain. Ano yung nilagay mo? Yung water. Yung water, ayan. I-strain lang po natin siya. Para hindi masama yung... Yung mga shell po natin, Oo. tsaka yung mga ano. So, basically, yung sauce lang talaga yung kailangan natin. Yes po. So, transfer po Okay. natin siya sa sauce pot and then lagay po natin yung cooking cream po natin. And then dyan na po tayo pwede mag-adjust ng lasa natin ng salt, pepper. Ayan po. Tapos Salt doon and naman po sa isang ano natin, sa mixed seafood natin, eto po sobrang dali lang niya. Medyo yung prepare ko po is na-blanch na po natin o napakuluan na yung tahong tsaka yung swahe. Pero yung hipon po natin, importante po yung hipon tsaka squid, pinakahuli po natin siyang lulutuin kasi hindi siya pwedeng ma-overcook. Yes. So, mabilis sila maluto. Opo, mabilis siya maluto. Ooh, So, yan po, garlic. nilagyan ko ng konting garlic ulit. Sarap. And then yung squid Yung natin, squid na yan, susunod natin. So mabilis lang po dapat siya. And then after that, sama na po natin yung tahong natin at saka yung halaan. Sarap. Tapos, Okay. saute, And then lagyan Tsaka? natin ulit ng konting butter sa huli. Yan, syempre, para magdagdag ulit sa flavor natin. Napaka-healthy. Tapos salt, pepper. And then yung sugar po, importante po yung sugar kasi medyo aanghangan natin to. Medyo Ang maano siya dami. para Two magbabalance kinds of siya. chili. Opo. I like So it. sigurado malakas yan sa kanin kasi maanghang, medyo maalat, then magda-balance And then we po put yung the tamis. sauce. Then yung sauce po sa huli. Tapos Ayan haluin na po. lang natin. Tapos konting kulo na lang, di Opo. ba? Tapos yung onion po na natira natin, yun po yung lalagay natin sa huli bago natin patayin at isalin sa Para seasoning medyo plate. crunchy pa rin yung Yes po, para medyo. Yun. So, yan na po And siya. there you go, ang ating sizzling mix seafood by Chef Inan Del Rosario. Sarap. I'm so excited to eat it, O actually. ito naman mula Ito. naman sa isda na hatid sa atin ni Chef Inan. Puntahan naman tayo kay Chef Baby. Archie. Usapang karne Baby naman back ito. ribs. Apo. Oh, ano ba yan, Chef Archie? Ano ba tong i-demo nyo today? Relleno. Hindi pala yan. Relleno. Yung relleno po yung Relleno i-demo namin. bangus. Yes, ma'am. Wow. Relleno bangus po. Oh, Sige, sige, sige. sige. Ano ba yung ingredients natin dyan? Siyempre may bangus to, no? Opo. Ito po yung ingredients, ma'am. So, may whole bangus po tayo na 250 grams, isang sibuyas, isang bawang, 80 grams carrots, 60 grams patatas, 50 grams raisins, 30 grams corned beef, 50 grams quick melt cheese, salt and pepper, and patis to taste po. Ayan. Sige, paano ba gawin itong ating napakasarap na rellenong bangus, Chef Archie? Yes po, ganito po yung paggawa ng rellenong bangus natin, ma'am. So, sibuyas po sa mainit na oil, then garlic. So, sautay lang po natin siya, ma'am, hanggang sa maluto. Then, patatas po, ilalagay na po natin. Carrots, naka-blanch na po yung patatas and carrots po. And corned beef natin, ma'am, ilalagay na po natin. Yun po yung konting twist sa rellenong bangus natin. Then, lagay na po natin yung bangus natin. O yung kinuha mo dun sa... Opo, sa loob. Opo. Tapos ano yung nilalagay mo na yan? Raisins, ma'am. Yes po. First time ko makakita ng raisin sa rellenong bangus. Talaga? ah. No, Usually, talagang pag kasama nakakakain ako, wala. Pero talaga? dito meron. Opo. Tapos, Yan po yung then salt and pepper to taste. Then yung patis din po para mas malasa po siya. Then papalamigin po natin muna yung mixture natin. After, pag lumamig na po, lagyan natin ng quick melt na cheese. Ihalo natin para pag nilagay natin sa bangus po, ayan, nilalagay na po natin. Magme-melt po yung cheese niya. Pag naku, ang sarap binig na sa cheese oven. na nag-melt sa bangus. Opo. Tapos, After nun, ifo-foil na po natin siya para mapasok na po natin sa oven. mga gano'ng katagal natin to, Chef, i-bake sa oven? Mga 20 to 30 minutes 20 po. to 30 Yes. minutes. Tapos, ayan na. Yan na Naku, po ang yung sarap naman ito. rellenong bangus natin. Rellenong bangus. Ma-seafood pala tayo ngayon, mga Opo. chef. Tapos meron pa silang ibang dinala dito, Tita Angel. Ano ba to, chef? Ayan po, may mga hinanda din si Chef Archie ng baby back ribs. Yan, Yun, just yung two wings kaninang po. sinisipat-sipat. Kanina ko pa tinitingnan yan, ang sarap po, juicy. And Tapos, then, siya rin, yung gawa niya rin na. Opo, na creamy leche flan ng Ikaw gumawa Distones niyan? po. Yes po. Wow, ang galing ah. Opo. ang saya-saya. May dessert tayo. And ito,
Ito yung Ayan ginawa yung sizzling mix seafood. And then meron pa po tayo nandito yung yung beef tapa. Ay, ang meron din dami! siyang dala. At saka And sisig po. pork sisig. Ay, ang saya. Naku, hanggang dinner na ito. tayo. Hanggang dinner na. Pero teka lang, Tika, I want to know yung contact details ni Chef Inan. Kasi I'm sure marami sa ating mga nanonood yung interesado pa paano gawin yung mga ginagawa niyang mga dishes, di ba? Chef Inan. Okay po. Actually, you can visit po my Facebook page po. Chef Inan Del Rosario. Yan po. Take Home Chef by Chef Inan po. And then, ang contact number po is 0995-457-0596. Yun. And of course, yung social media mo. Di ba? Yes. Yun po, yung Take Home Chef po natin. Take home chef. Take home Yes. chef. Hindi ikaw yung pwede i-take home. Pwede naman. Actually, ako talaga yung pupunta doon para magluto sa kanila, para mag-prepare. Dapat mag-prep ng go-to chef. food. Gusto mag-take home. Recommend mo siya sa mga amiga. Actually, gusto na ngayon yan. Oo, you yung call mga a chef chef, on di ba? call. Sabihin mo kung ano yung gusto mong paluto. Then they go to your house, they bring the ingredients, then papagluto ka Oo, nila. para tayo dito, di ba? Oo, di ba? Oo, si Chef Archie naman, ano ba yung mga social media accounts mo? Yes po. Social media accounts ko is yung Archie Eric Torio. And yung restaurant po namin, ma'am, meron po kaming... Just Tony. Yes po, Just Tony, Sizzling Plates, and Tapsilog. Alarcon ba? Matikas na matikas. Just Tony with a Y. Yan, may-ari niyan. Si Alarcon? Uy, crush namin yun ah. Ano ba yung dati? Ano ba yung cellphone number mo, Chef? Opo, ito po cellphone number namin, mama, 0926-761-4838 po. Yan po, makontak niyo po yung Just Tony's po. Nako, ayan. Ayos to ah. Babatiin ka daw. Sige. Ay, may babatiyan. Babatiin ko lang po yung family ko na nanonood and si Lorin. Ako din po. I love you daw. Binabati ko rin po si Chef Carlo Castillo po and then Chef Pepe ng Seda Hotel. Nanonood po sila ngayon and then Wow. nag-aabang para batiin ko Saan sila. Seda? Seda Yung Hotel sa po sa Fort may o yung Fort. dito? Apo. Marami po actually, yung meron na dito, din po meron Cagayan. bago dito eh, Makati diba? po, magkakaroon din. Pero sa The Fort po yung pinakauna sa Yes. Digis. Yung binabati mo, saang branch siya seda? Yes po, siya po yung pinaka-corporate chef dun sa sa Seda That's Hotel. nice. Apo. Thank you, Chef Inan. Uy, tara kain na tayo. I'm hungry. Ay, nalaglag. Uy, breakfast na! Uy, sinama mo si Doc Ron. Hi, Doc Ron. Diba? Hi everyone. Si Doc Ron, ano ba? Kayo to. Thank you. Mag-breakfast talaga kasi. Bumalik. Sige, upo muna kayo dyan. Okay. Kasi meron ako nakasalubong sa San Juan City Hall nung Dami mo Friday. nakakasalubong? Oo, syempre. Nanonood daw sila parati ng GMK. Everyday yan, religiously. Sino yan? Si Ma'am Katrina Cana ng San Juan HR Department. Yung may lumapit sa'yo. Yes! Tapos kasama din yung yung daddy din niya parati nanonood from GMK hanggang Y News daw. Si Sir Tony Pascual, siya yung daddy ni Miss Katrina. Pati na rin yung asawa ni Miss Katrina, si Ray Cana. Everyday nanonood Si siya. Mami Beth nanonood Si din. Ma'am Beth! Daddy, si Uncle, si JR, sila Michelle, si Bernie, si Abigail, si Bryce. Si Mother nanonood Tita yan Flori ko parati. from New Jersey. Nanonood. Talaga? Si Attorney Lito Got saka si Jennifer Ramos sa Makati. Suki natin yan for the past years. Walang mintis. Si Brother Eli, pinanonood ka. Alaga, kilala ba kami? Ano sabi kilala ba niya kami? Ang tinatanong niya, kilala ba ako ng mga yan? Siyempre naman. Natutuwa ba siya sa amin? Curious, ano kaya tinatanong? Natutuwa ba siya pag nagbibiblikali kami ni Tita Angel, ni Tito Diego? Hindi na sinasabi, ano pinagsasabi ng mga? Naku, gusto ko talagang mamit yan. Diba? Wondering ko anong kinukwento. Kaya kapag nagparin na ako. Wala ba tayong GMK sa Brazil, kuya? Ha? Wala tayong GMK sa Brazil? Meron. Tayo, nagda-live ba tayo doon? Live tayo napapanood. Live tayo napapanood doon. May mga correspondent. Gusto ko talaga punta ng Brazil.
Okay. Wait lang, may Guys. tatanong lang ako kay Kong. Yes. So, mamaya ka na kumain. Go. Yan. Pahinga ka muna. Pwede naman sumagot eh, habang kumakain. Hindi. May nag-text kasi sa akin, si Renato Dami mo namang Valdez. ka-text Alam mo, kasi. dami kong mga ka-text. Oh. Dami ko Dami yung nasasalubong. Marami kang ka-text, marami ka nakakasalubong. Kung ano-ano Alam saan mo saan ka na, nagpupunta. very friendly. Geniality. Okay, si Sir Renato Valdez. Uy, taga San Pedro to, Doc. Ay, Taga really? San Pedro, Laguna. Hindi ko naman kapitbahay. Hindi naman. Pero yung question niya ko nga to, nagkaroon Sige, go. po ako ng utang sa isang lending company dito sa amin. Bigla po ako nawala ng trabaho dahil na-aksidente ako kaya di ko Okay. nabayaran ngayon. Last week lang po may dumating na letter. Sinasabing letter. kailangan ko ng magbayad sa itinakda Yes. nilang petsa. Dahil kung hindi, nako, Kong, sasampahan siya ng kasong estafa. So, hingi siya ng advice kung ano daw yung pwede niyang gawin. Ba't Kasi estafa? ngayon po talagang wala akong pambayad. Ba't Takot estafa? siyang makasuhan ng estafa. Panakot lang. Estafa. Pero you can't be imprisoned for debt. So, a criminal case ay hindi pwedeng masampalaban sa kanya. Pwede lang civil. Loan ito eh. No? So, hindi estafa. I-dismiss yan ng korte. Ang dapat isasampa lang collection of a sum of money. Kasi kahit lending, di ba? Oo, kahit lending. Kasi utang lang naman yun eh. Oo. Hindi naman, unless na merong mga corresponding Deceit. merong surrounding May deceit. circumstances na pinapaniwala mo. Yes, may misrepresentation. Oo, diba? Ito, straightforward loan lang eh. Oo. Hindi ko. And maraming decision ng Korte Suprema tungkol dito. Kaya hindi siya dapat matakot dahil i-dismiss yung kaso ng estafa. Kasi straight loan. Pero pwede siyang kasuhan ng collection for a sum of money. That's, civil. Civil case. So anyway, pwede naman siya pumunta dito sa law center ni Kuya, di ba? 8 to Pwede. 5. Lapit lang naman siya San Pedro Laguna. Tukso talaga yung ano na yun. Parang sarap, oh. May sili pa, Kuya. Oh. Nilapit ko talaga kay Kuya noon. Ah. Ganun talaga. Doon masusubukan gano'n ka Pero gano'n siya katatag sa temptation. determined sa fasting Okay. niya. Okay lang. Tubig nga dyan. Parang galing sa ilong, Tubig pa Kuya. more, tubig pa more. Tubig po. Ngayon pa lang mag-uumpisa. Magpapabuso. Ganyan na kagad. Si Mother Di Earth ba daw mahilig ka nanonood. pa naman sa maanghang may Say hi to Mother Oh. Earth. Hi, Mother Earth! Hi, Mother Hi, Earth. Mother Hi, Mother Earth! Ito po ang amoy lupa. Ako nga yung Miss Earthworm. Runner-up si Tita Angel. Ako Earthling. Pinangyan naman ako sa Nabati nga rin si nanay tsaka si tatay. Lagi Anong best suki mo, mo friend? yan, Kuya. Lagi kang Gusto mo ba to? pinapanood. Yeah. Ikaw, di ba, I wanna try. di ba magtatrabaho pa tayo? Yes. Tagalog. Ang maganda lang kay Mr. Bean, consistent siya eh. Kahit anong dialect, kahit anong language. Hindi po siya. Pwede siya eh. Oo. May sinasabi na naman si Mr. Bean. Ano na naman kaya ito? Ito yung pinag-uusapan namin kanina rin. Yung paggamit nung din, rin, raw, at daw. Aba. Sabi ko nga sa kanya, aw-aw-aw na lang eh. Para wala na yung di. Pakicheck nyo. Ayan. Yung mga sinulat po ni Mr. Bean, yung mga, siguro po ito yung mga malimit na nakikita sa daan. Yung mga nakikita po nating sign Malimit sa niyang daan. na naririnig, nakikita. bawal umihi dito, bawal magtapon rito. Kaya lang po, tatandaan po natin kapag gagamitin po natin yung R, yung rito, rin, at raw, kailangan po yung sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig. Ano-ano po ba yung patinig? Yung May A, patinig pa? E, I, O, U. Ayan po. Akala kayo patinig yung sound. Hindi po. Hindi ba? Opo, hindi po. So, yun po, tatandaan po natin na dapat yung salitang sinusundan ay nagtatapos sa patinig na A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Tama po. Yan. At pati na rin po yung malapatinig na W at Y. Akala po kasi ng iba, kasama yun sa katinig. Opo. Yun ang exemption doon. Katinig po, yun po yung maliban po sa mga nabanggit ko, tulad po ng B, ng C, at ng D, at ng iba pa pong hindi ko po nabanggit nung una. Kaya po, halimbawa po dito po sa ginawa po ni Mr. Bean, bawal umihi dito. Ang ginamit po niya ay dito. Kung titingnan po natin, mali po. Pero kung pakikinggan mo parang tama, ano? Opo, kung pakikinggan po, tama. Bakit mali? Bawal Mali po. umihi dito. Tulad po nung sinabi ko kanina, dapat kung ang sinusundang salita ay nagtatapos po sa patinig, dapat ang susunod po dito ay R. Di ba? Bawal umihi. Ito po yung nagtatapos sa Akala ko letrang nung I. sabi mong mali ito, ibig sabihin pwedeng umihi. Okay ba? Mali po yung ano. Mali yung gamit ng Ang salita. gamit po ng salita. Ayan. Kaya ang tama, bawal umihi raw. Rito. Rito. Opo, rito.
Hindi, pagka raw, yan pagka may nagpapasabi. Opo. Pwede Sunod yun. po, yung ginawa po niya nga, bawal magtapon rito. O, kagaya Dapat niyan. po ay, Tama din siya, pag pakikinggan mo no? tama po, Pero pero pagka binasa mo natin sinulat pala, mali na pala yon. Kasi nagtatapos naman siya sa katinig. Magtapon. Dapat. Dito po, dapat, di. dito. Opo, dito. Dito. Opo. Kasi nagtatapos yung salitang Dapat. susundan niya sa Sa katinig katinig. po na N. Tama po. Ganun ba yun? Pala yun. Kaya po yung nakita po natin dito, yung pangalawa po niyang Ayun na pala, halimbawa, wikang Pilipino, no? ang araw raw ay sisikat bukas. Tama. Tama po, in a sense, kapag sinabi po natin dapat nagtatapos sa malapatinig na W at Y kasi araw. Pero po, tatanda natin, meron pong limitasyon sa paggamit ng rin, ng raw at ng rito. Ito po yung limitasyon ng kapag po ang sinusundang salita ay nagtatapos sa mga pantig o syllable na Pantig. rari, raw, ray. Opo, yung patol po, yung bawal Mahirap talaga magtapon. palang pag-aralan yan. Bawal Mag-i-English na lang ako. Bawal magtapon ng basura. Dapat po dito. Kasi Kaya nagtatapos po ikaw sa na pantig din. na ra. Ikaw na rin. Oo, rin. Ako Yun rin. pala yun. Opo. Ganun pala yun. Gayon pala. Gayon pala. Kasi po, kaya po natin gagawing DO, ang araw daw, para po mas maging madulas yung pagsasalita. So yung pinag-aralan natin kanina, tungkol naman doon sa nang na maikli, tsaka nang na nang na mahaba. Yun kasi pagka pinakinggan mo, parehong tama Pareho, tama no? po. Dahil Pag magkatunog. isinulat, makikita mo na yung mali. Ito, pagka pinakinggan mo, Malalaman mali. mo po agad na mali. Pagka sinulat mo, mali pa Mali rin. pa rin. So, makikita mo yung yung diferensya niya. Ito, medyo mas higher level of learning ito kasi sa marinig mo at makita mo, magkakamali ka pala. Opo. So, dapat matutunan ng tama yung paggamit. Pati na rin po, idagdag po natin yung paggamit ng inuulit pong mga salita tulad po nung ano-ano. Ano? Lagi po kasing ginagamit ngayon, ano-ano. Oo. Pero mali po. Dapat pareho lang. Pareho pong O. O, dapat pareho. Opo. Kasi po, Mali pag ang itinuro ng mga school. Opo, kasi opo. Lahat ng school na nagtuturo noon, mali kayo. Ganun ba Mali sinasabi po mo? sila, mali po. Mali po. Hindi, sabi ni Jolinda ng Cavite. Yun. Ano? Ano? Mali po. Ayon po sa orthography ang So, mali pambansa. school mo. Mali. Tama po yung school ko. Yun Hindi, po, kasi ang tinuturo school ko. mo, ano? NU. Dadali ka. Mali pala yan. Hindi, tama naman talaga eh. Kasi dapat, huwag mabaguhin yun. Opo. Pwede mo, pala, pag binigkas mo, pwedeng ganun. Pero pag sinulat mo, dapat Tama po. tama. Tulad po ng sino-sino. Oo. Ayan po. Sino-sino? O rin. Oo. Opo. O din po. Ang bigkas lang medyo naiiba kasi nga uulitin mo eh. Di ba ganun, Opo. ma'am, no? Tulad din po pala yun, nung sa halo-halo. Kagaya nun, halo-halo. Di, parehong O yun. Hindi po. Hindi, pareho yun. Yun po ay dapat magkadikit po. Pero parehong O yun. Iyo po yung isa. Halo? Halo? Halo-halo. Walang das. Wala pong gitling. Ano ba? Walang gitling. Opo, wala pong Oo. gitling. Kasi pagka may das o gitling, iba na ibig sabihin. ganun Ibig ba? sabihin po, kapag po may gitling, meron pong ibang kahulugan yung nauna. So, paano ngayon Tulad yung po nagtitinda nun? Halo, gitling, halo. Opo. Malian po natin. Malian natin. Opo. Okay, X. Ang tama, halo na yu, Opo. tapos halo. Tulad po nung sir, nung paru-paro. Akala po nung iba ay paru, gitling, paro. Dapat isang Dapat po salita isang lang salita siya. lang dahil wala pong salitang Pero paru. you pa rin. Hindi o. You po, you po. Paru. Kung Yes. marami na. Paro. Hindi, paru-paros. Kasi plural na. Mga paru-paro. Ganun pala yun. Kaya si Ernesto Daban, ako ng Ayos. Los Angeles. Hirap na hirap sa Ganun pala yun. pag-aaral ano? ng wikang Pilipino. Angel, teka, mas parang sanay ako na nandito si Doc. Di ba Angel kanina? Sino? Sarap. Si Doc. Kasi nakita ko sila sa dinyo sila ni Rina kanina. Sabi ko, Angel, parang mas sanay ako nandito si Doc. Kesa sa Ikaw na po nga break sa room. Kung yung sinasabi ko kanina dun Yes. sa nasa pondahan, sabi ko kasi parang yung di ba nagpasok ngayon ng bagong law Yes. sa free Free college education sa college state education. colleges and Pero universities. apparently, parang sinasabi wala pang pondong pagkukunan. Yes. Ang lumalabas kasi dito, yung for 2017, kaya nagkaroon ng fund for this year. Last year kasi, na-identify ni Senator Lacson yung lump sum sa ARMM. Bakit raw may lump sum sa DPWH? Parang PDAF yan.
no? Sabi ng Supreme Court, bawal yan. So, nagkaroon ng standstill sa budget BICAM at yung final resolution doon, ilipat na lang sa CHED yung pera. So, for this year, Meron pa. meron. Ngayon, next year, Wala nung na. nagkakaroon ng budget hearing, nung present ni Budget Secretary Ben Jokno, sabi niya wala ng pondo. No? Dahil this was only a one-time thing. May batas na pinasa ang Senado at Kongreso, yung free college education sa SUCs. So nagkakaroon ngayon ng banggaan ang DBM and economic managers with the president, no? And the president fortunately decided to have the law signed. Kasi last Friday was the last day for him to consider it, whether he will veto it or let it become law. He decided to make it law. He signed it. He signed By signing it. Kasi pwede niyang hindi i-sign yon, pero that's deemed will- signed. yes, Diba? it will Kung lapse. lumagpas dun sa Yes. oras or i-veto niya. Yes. Kaya lang hindi niya i-veto, he opted to sign it. Yes. Problema ngayon is walang pondo. Ngayon, hahanapan ngayon ng pondo sa budget ng 2018 na sinubmit. Kasi hindi pwedeng lumagpas sa 3.3 yan. So they will have to move some monies from the... From somewhere. From the identified... Department. Yes, the 3.3. Saan nila kukunin yan? Alam mo kaya ako sinasabi ko, hindi ba possible din na gawin na ang isa batas, yung mga nagpuput up ng mga eskwelahan. Kasi sa akin, ang tinitingnan ko lang, ginawa ng negosyo ngayon ng edukasyon eh. Since ginawa na rin lang naman nilang negosyo at ang dami-dami naman nilang kinikita dyan, bakit hindi halimbawa ang gawing requirement? Lahat ng mga magpuput up ng eskwelahan, mag-require sila mandatory na 25% of your population must be scholars. Diba? Subsidized by the school. Kasi ang laki naman ng makita mo nga ibang mga eskwelahan dyan kahit from nursery hanggang dire-diretso. Ay grabe mga si Mio, magkano ang tuition fee? Mga kalahating milyon siguro. Kaya ni Angela yan. Hindi kasi mga ganyan eh, nagre-range, lalo na yung mga, meron pa nga iba nga dyan, mga international school daw. Kinakabit lang naman yung salitang international. Pero hindi naman siya talaga international school. And then pagkatapos, sisingil pagkalaki-laki ng singil. Okay na sa akin yun eh. Negosyo ninyo yan, that's fine. Pero for you to be able to, lahat naman ng mga kumpanya nga ngayon, di ba, sinasabi ko nga kanina, may CSR na nga eh. Yes. Di ba yung corporate social responsibility budget nila, binibigay nila din yung mga, sa iba-ibang paraan. Why not do that doon sa mga eskwelahan? At pwede naman isa batas yan, Kong, Pwede di ba? naman. Hindi Pwede naman naman. yan unconstitutional, No, it's di ba? not. It's not. It's just allocating naman a portion eh. No, Whatever hindi mo naman percentage sila it is. hindi mo naman sila iniipit bilang mga negosyante. Pwede ka naman magnegosyo. And I think some schools do it naman eh. That's why they raise funds for scholarship programs. Yes, from but, their Pero alumni. but what I'm walang saying, target it should na be percentage eh. at saka hindi sa akin, it should be mandatory. Kasi if that is only optional, few schools will do that, di ba? And gaano karami, gaano kalaki. Baka nga dun sa kinukolekta nila na funds dyan eh, kumikita pa sila eh. Para Diba? So, mabawasan yung needed nilang budget. sana lagyan ng let's say, 25% of the population, 25% yan. Dapat na-inspection yan, scholar O yan. baka magwala sila sa 25%, Pero medyo marami. dito kuya, let's say for example dito sa SUCs, nakahanap na sila ng pondo. Are you in favor na lahat ng estudyante dyan libre or kailangan may discrimination I ng was pondo? wondering ako magkakaroon ng national competitive parang Hindi, kasi test. sa akin, Meron yan sa IIR. school. Hindi, sa schools meron Yung mga entry exams. entrance ang sa exams. akin din siguro sa ganon, magkaroon din ng qualifications. You will be given yung mga talagang Certification. talagang total na di ba? Even the allowance. Kasi halimbawa, kagaya niyan sa atin, may scholarship tayo. Sa atin naman yung scholarship program natin, talagang totally scholar sila. Pati may allowance pa sila, pagkain Sarili pa na sila, lang meron pa nilagdadala sila. nila. Kaya lang, paano mo naman ibibigay yun dun sa hindi naman talaga interesado mag-aral? Sayang lang. Bigyan mo na lang Hindi yung talaga slot. interesado. Meron kasi, gusto tinutulak lang ng magulang. Hindi, mag-aral ka. Eh, yung bata, ayaw na mag-aral. Sayang yung slot na yun na ibigay na lang sa interesado. Exactly. And yung isa pa doon,
baka mamaya may makita tayo. Yung mga mayayaman, like in UP, lumilipat sa UP. Yeah. Oo. Ang dami-dami nun. Oo, kayang-kaya naman Hindi, magbayad. dapat yun talaga may qualification. Yan ba talaga indigent ba yan? Kahit na nasa SUC ka, karamihan ng nasa UP na nga, hindi na nga yung Hindi na nga. Di ba kung makita mo, naka-BMW, Wala, parking nga problema na Pero sa UP. kuya, in favor ka naman dun sa kunyari, maglagay sila ng ruling na after, kung ikaw na-enjoy mo yung scholarship, na pwede ka mag-serve either sa Dapat school merong na ganun. after mga 2 years. Dapat meron. Oo, kasi parang yun naman ang bahagi ng pagtanaw mo ng utang na loob. Lalo na pag medicine yan. Tapos sa medicine ginagawa kuya, nagtuturo po. Because that will also parang deter yung nangyayari sa atin na brain drain. Kasi nagkakaroon na tayo ng brain drain dahil pagkatapos na mag-graduate, punta na kagad ng abroad. Diba? Hindi man nagagamit dito. Di makatulong ka naman. It's something that you can give in return. May proposal din dun di ba, Kong, na mga 10 years din daw bawal ka rin muna mag-abroad. Dito ka muna sa government. Dati, nung parang lahat nagna-nursing, tapos pati mga doktor nagna-nursing na. So, nagkaroon na ng ruling, di ba, na you would have to serve here sa May Pilipinas experience ka muna muna. after certain years before you're allowed to leave the country. At saka siguro dapat talaga naman mag-isip ka naman na paano ka naman makakabalik, di ba? Doon sa kahit paano. Nagbigay sa'yo. In-scholar ka Di kahit Pero paano kuya yan, tsaka Kong, di kasi ako medyo familiar yung, di ba, tuition fee. Paano yung mga books and other fees na kailangan bayaran? Well, kailangan sa implementing Diba? rules. O kasi yung ma-define. sinasabi ni Kuya dati, di ba, magbibigay ka nga ng libreng tuition, kaya lang, ang dami pang needed dyan. Yung, kasi Uniform. iba-iba naman kasi yan. Kung tuition fee lang, meron kasi tuition fee, may miscellaneous fee, merong ano May pa, others- meron may pang ano others pa pa. fee. Yeah. Diba? Others pa eh. Oo. Saan pa yung Kaya others? miscellaneous fee, tsaka ano pa fee. ano Diba? ba Puro fee. ano pa fee? Kung ano-ano pa fee yun, maraming, Mga diba, maraming pa fee. developmental, mga ganun. Diba? So, ano lang ang ano dyan, ang mangyayari, ang hindi lang nila babayaran ay tuition fee. May Sasagot pa other rin nila fees, yung, diba? miscellaneous. Kaya nga yung scholarship program natin, Buo. talagang pati uniform nila libre. Pati mag-aaral ka na lang talaga. Wala talagang binabayad. Kuya, wala talaga. May allowance ka pa nga, may meal ka pa nga eh. May libre ka pa. Di ba pwede pa din meal ka pa magstay? Ha? May board and dormitory pa. Pero pina-background check naman yan, kuya, no? Sa Laverde. Oo, hindi kasi ang ano naman doon yung... May maintaining grade ba Yes, sila meron dapat? din. Tsaka meron ding tinitingnan din talaga kung talaga ba silang walang kakayahan na makapag-aral, na papag-aralin o yung mag-support dun sa pag-aaral nila. Pero gusto nila talaga mag-aral, may capacity naman sila makapag-aral, kaya lang wala talagang pera. Napakapalad naman nung mga nabigyan nito kuya natin sa Sa awa naman ng Diyos, dire-diretso yan hanggang ngayon. Pati ang dami na nating graduates dyan eh. Di ba? Kuya, Especially dito sa Caloocan. Yung mas sumisenyas ng thank you doon, kuya, ano? Tagalog Scholar pa natin yan. Sabi niya, salamat, salamat. Kuya, thank you daw. Thank you. Thank you. Sarap ng pagkain nyo. Thank you, Chef. Napakasarap ng niluto nyo sa tingin ko. Sa tingin ko. Palagay ko nabusog sila. Si Rina, parang wala natira sa plato. Si Doc din, no? Nabusog sila. Salamat, nabusog sila. Thank you, Chef. Salamat. Thank you. Speaking of ano pa rin, school pa rin, kasi diba school yung pinag-uusapan natin. Kasi may nakita ko isang dakilang guro naman to, na pinost ng isang netizen na si Evita Javier. Yung nag-post, yung dakilang guro na to, tinatawid niya yung mga estudyante niya sa baha. So sinasampa niya sa katawan niya yung mga batang ito para makatawid sila. Kasi nga nung dumaan yung isang malakas na ulan, biglang nagka-high tide doon sa kanilang eskwelahan sa may Dagupan sa West Central Elementary School. Dagupan naman. So, sa ano to? Pagkasinan, tama, oo. So, parang ito ang ginagawa ng guro ngayon is bubuhatin niya yung mga estudyante niya para isa-isa silang makatawid doon. Eh, syempre, on that day, pag mabagyo, umuulan, hindi niya malapitan matanong yung pangalan, 'di ba? So, ang ginawa na lang niya, bumalik siya the following day para alamin, kilala niyo ba itong guro na ito? Sinong ganyan? Parang, sino ba itong gurong to? Kaya lang, eventually, hindi niya nakita yung guro on that day. So, ang ginawa niya, pinost na lang niya sa social media niya. 'Di ba, alam mo naman tayo kapag may something good tayo, 'di ba? Talagang pinopost natin sa social media para mapakalat natin, 'di ba? Napag-alaman niya na ang teacher pala na 'yon ay grade 1 teacher at isang guidance counselor na si Ma'am Leonor Fernandez.
So siya pala yun. Hindi Very sila nice. nagkausap ni Evita Javier, pero nagpasalamat naman siya dun sa post sa social media ni Evita Javier nga dito. At sabi niya nga sa post niya, dun sa reply niya, na pangalawang magulang na kasi ako ng mga batang ito. So ginagawa ko lang yung tama, yung pagiging isang magulang sa mga anak na ito, 'di ba? Kung ikaw din naman ang magulang, I'm sure gagawin mo 'yun, 'di ba? Pero ito, hindi niya mismo kadugo, mga estudyante lang niya, pero tinutulungan niya. Pero di ba rin siya na lang yung sumulong sa bahay? Oo nga, maraming Nakakatuwa risk, 'di ba? naman. Kapag sumusulong Mahal na mahal ka niya rin talaga yung mga estudyante niya. Correct. Oo. But teka, Sana marami pang guro. sana maraming gumaya rin sa kanya. Talaga ang pagmamahal ng pagmamahal sa estudyante, talagang hindi mo masusukat. Diba? Yes, so. Yun. But anyways, na-mention mo yung Dagupang Pangasinan. Gusto ko Yes. lang parang na-miss ko na si Counselor Maybelline de la Cruz. Taga-Dagupan din. Tagapangasinan din Si yun. Maybelline, yung nasa Home Along the Riles dati. Ay, si Maybelline! Oo, counselor siya. Naging president siya ng Association ng La la